Alright, mega love shoutout. Pag-usapan natin si Petra, mga kabsat. Ito si Petra, may sinabi, mga kakabsat. Ito coming from the horse mouth, mga kakabsat. Again, shoutout sa mga bagong pasok natin, no? Sa naiwan na 678, baka naman, like and subscribe tayo, mga kabsat. At syempre sa ating team replay, like and subscribe. Ito, mga kakabsat, pag-usapan natin si Petra. Ako, may sinabi pala siya kahapon. Total kasi hindi natin na, alam niyo, sa totoo lang, kagabi, yung pangatlong live na sana natin, ito sana ang topic natin. Yung buo, kaso ang haba, 53 minutes na naman yung kanyang live streaming. Diyos ko po, may audience pa. No? Na hindi naman pinakita yung audience kung sino man yun. Baka mga staff lang niya yun. But anyway, mga kabsat, eto may sinasabi si Petra. Diyos ko po, bistado na, mga kabsat. Eto yun, nabisto. Ganito eh. Huling-huli, mga kakabsat. Eto ang sinabi ni Petra kahapon, no? Kahapon yung sinabi to, tingnan nyo. June 19, 2026, Alan Peter Cayetano. Ito, sabi niya, quote, alam naman ng lahat na nagmamadali talaga silang palitan kami sa pwesto. Di wow! Bakit? Gusto nila akong palitan agad dahil gusto nilang madaliin ang impeachment trial ni Bibi Sara. Ay, kamote. Hala. Kaya daw siya pinalitan dahil gusto daw padaliin ang impeachment ni Sara. Meron pa siyang sinabi, atat na atat sila sa impeachment. Hindi naman yun importante. Mga kakabsat, yung impeachment daw hindi importante. Kung ako si Petra, kung ako pa rin ang Senate President, ibabasura ko na lang yun. Ay, wow! Coming from the horse mouth, mga kakabsat, bistado, sinabi niya kahapon. Kita nyo, ngayon lumabas na ang totoong kulay. Sa bagay, matagal na nating alam talaga, di ba? Diba? Kaya nila gustong palitan kasi tarantang-taranta na sila na alam nilang problemado ang kampo ni Lustay. O kita nyo? Nabasa nyo? Atat na atat sila sa impeachment. Hindi naman yun importante. Hindi daw importante yung impeachment. Kung ako pa rin ang Senate President, ibabasura ko. Ibabasura na lang daw niya. Ulitin na naman niya, mga kakabsat. Ngayon, bistado kayo. Anak ng keteng talaga. Nagsalita na talaga. Tragis, nagsalita si Petra. Diyos ko po. Paano ba yan? Bistado na ang script nyo. Ibabasura mo pala talaga eh. Kaya dapat ka lang palitan. Umag. Diyos ko po, Addictus Rex. Sabihin mo kay Konto. Addictus. Sabihin mo kay Attorney Claire to, Addictus. Magandang topic to. Hindi pa nagla-livestream si Attorney Claire. Baka mamayang gabi. Sabihan mo si Attorney Claire, itapik niya to, atat daw sila sa impeachment. Hindi naman yun importante. Kailan pa naging hindi importante ang impeachment? Anak ng kamote. Kaya now lumabas ang totoo. Lumabas ang totoo. Kasi kapag siya pa din ang Senate President, ibabasura niya. Hindi niya gagawin yung constitutional duty. Hindi nila titignan yung ebidensya. Ngayon, bistado ka na. Diyos ko po. Sabi ko sa kaya hanggang ngayon, hindi niya binabati si Connie, Mavsat. Alam niyo ba? Hanggang ngayon, June 20 na, hindi man lang niya ma-text. Hindi man lang niya, pare, congratulations pare. Ikaw na ang pumalit sa akin. Tragis, Diyos ko po, Rudy. Alak-lag kamote, paano yan? Anak ng kamoteng si Petra, So, malinaw na malinaw, mga kakabsat. Ang tanging layunin kung bakit gusto niya maging Senate President. Dahil kasasabi niya kahapon, kapag siya pa rin ang Senate President, ibabasura niya ang impeachment. Yun lang yun. Isa bagay, nagsakripisyo nga si Bato de la Rosa, di ba? Nagsakripisyo si Bato de la Rosa para lang maging Senate President ka. At para ibasura ang impeachment.
Anak ng kamote, mga kabsat, bistadong-bistado. Yes, bistadong-bistado ang kalderong kawatado. Ay, Diyos ko po. Buti na lang. Iba lang. Bilang SP. Yun na nga, Makwan. Di ba, Romeo Bartibal, shout out. Sa mga bagong pasok, again, Janet, Ryan Conese, lahat. Sa mga bagong pasok, again, guys. Nag-like na ba kayo? 900 plus live viewers, baka naman. Nag-like na ba kayo? Baka naman, like naman tayo, Mabsat. Adik to, sabihin mo kaya ako na, Attorney Claire, itapit niya to mamayang gabi. At makikichismis ako mamayang gabi pag nag-live siya dito. Pakisabi naman, Attorney, merong, i-print screen mo to, tapos i-send mo sa kanya. Tragis. O kaya doon na lang sa wall ko, nakapost yung ito to, yung buo. Pwede naman eh. Yan yung buong kanya, yung buong statement niya. Yan. Statement niya June 19, 2026. Ayan. 'Di ba? Diyos ko po, Rudy, ibang klase. Siya, pakinggan nga natin si Kapsat Alfred. May sinasabi si Kapsat Alfred dito eh. Guys, nandito na naman ako. Guys, nandito na naman ako. Eto, pag-usapan naman natin itong sinabi na naman itong si Auntie Petra. Talagang hindi makamove on, guys. Eto, pag-usapan natin basahin natin sinabi niya rito. Alam naman ng lahat na nagmamadali talaga silang palitan kami sa pwesto. Gusto nila akong palitan agad dahil gusto nila madaliin ang impeachment trial ni VP Sara. Atat na atat sila sa impeachment. Hindi naman yun importante. Kung ako pa rin ang Senate President, ibabasura ko lang yun. Ayan Uy, mga diba? Kapsat, Sinabi nito dali lang shoutout sa 800 plus na naiwan. Kung hindi ako nagkakamali ngayon, June 20, ang debate ni Mark Alfred. Ngayon, may debate siya ngayong 9 p.m. Mamayang gabi. Panoorin natin yung debate niya sa isang bobong DDS na nagyayabang at naghahamon sa kanya. Meron siyang kadebate. Tropang Pinoy ba yun? Noipi? Tropang Noipi ba yun? Basta yun. Yung nandun sa Singapore. Mamayang gabi, 9 p.m. Puntahan natin si Mark Alfred. Okay, tuloy. Auntie Petra ngayon lang, June 19, Maliwanag, guys. Maliwanag. Mabuti na lang, talagang ito ay napalitan na at naisimento na ang Senate presidency ni Senator Sherwin. So ito ay maliwanag na ang plano talaga nila kung kaya ito ay iniluklok bilang Senate President, tulad ng sinasabi natin, para i-delay at para talagang i-absuelto, trabahuhin at hindi papanagutin si Inday Sayad, palusutin sa impeachment trial. At ito si Auntie Petra ay walang kasama ang kanyang 10 ng kanyang mga miyembro dati ng kanyang mga alipores, ay wala silang plano na si Inday Sayad ay papanagutin. Tama. So maliwanag dito? Ito si Auntie Petra, itong kapatid niya na si Madam Pia Madam Damin, ito si Amy Mangga Barena, at yan tatlo, si Kambing Nana na si Robin Padilla at si Marco Tae. Yan 5 yan, solid talaga yan na walang chance yan na boboto yan ng guilty laban kay Inday Sayad na i-convict ng mga yan. Wala talaga, dahil simula't simula wala talaga silang plano na i-impeach na-impeach na, ma-convict. Kahit pa sabihin mong punong-puno ng ebidensya, kahit pa sabihin mo na lalabas ang maraming mga ebidensya laban dito kay Inday Sayad, itong 5 ito, nakasemento na ito na hindi ito boboto ng conviction ni Inday Sayad. Pero guys, ito ang sinasabi natin. Kaya nga, mabuti na rin na kahit pa paano, i-appreciate natin itong si Quick Melt at itong si Joel, itong si Lulong, na sila ay lumipat sa majority na isemento ang pundasyon na ilagay natin sa pedestal ang pagiging presidente nitong si Senator Sherwin, na ito ay nangangahulugan na ang impeachment trial ay magtutuloy-tuloy na at wala na silang magagawa dahil sa bilang nila ngayon na siyam, wala na silang magagawa. At tulad ng sinabi ng ating puting kabayo dati, maging si Bonggoloy diyan ay boboto
Abangan natin kung magkakatotoo na boboto yan ng conviction laban kay Inday Sayad. Sa madaling salita, 3 lang ang hinahabol rito. Ngayon, merong mga sway votes dyan, no? Itong sila, pangalan, itong mga ilan na alanganin, kagaya Alam niyo, Ma'am Sat, kausap ko ngayon si Alfred. Nagchat-chat kami ni Alfred ngayon. Sabi ko, papayag gabi ba yung debate mo? Oo, sabi niya. 9 p.m. Ma'am Sat, 9 p.m. po ang debate ni Kapsat Alfred Guzman doon sa isang DDS na mayabang na naghamon sa kanya. So, Ma'am Sat, ulitin ko, abangan natin, suportahan natin si Kapsat Alfred. Tingnan natin kung merong ibubuga itong DD list na to mamayang gabi Sabay-sabay nating panoorin itong si Kapsat Alfred. Tuloy. nitong sila Bilyar na magkakapatid, may tsansa yan na yan ay bumoto ng guilty, may tsansa rin si Loren kahit ganun yun. May tsansa yon, no? Na bumaliktad at bumoto ng conviction ni Sayad kung makikita ang mga ebidensya. Hindi ko sinasabi, pero yung 5 nabanggit ko, nakapako na yan, no? So, kaya may tsansa rin ng conviction sa ngayon na nakikita natin, no? Bagamat medyo mahirap pa rin dahil 13 sila, so kailangan ng 3. Pero tingnan natin, basta sigurado tayo na hindi boboto na para sa conviction ni Sayad ay yung 5. Anyway, kahit si Marco Tae, mangungulungan naman yan. Buti kung abutin pa yan yung butuhan. Malamang sa hindi na. Pero guys, ito ang sinasabi natin, i-appreciate din natin, no? Bagamat hindi ibig sabihin ito, tulad ng paulit-ulit ko sinasabi, hindi ibig sabihin na porque appreciate natin ang paglipat sa majority nitong si Quickmelt at nitong si Lulong, ligtas na sila sa pananagutan. Ang mangyayari lang, posibleng medyo babagal ng kaunti ang proseso ng kanilang mga kaso, patapusin ang impeachment, matapos itong impeachment trial ni Inday Sayad, then balik na uli tayo. Pukpukin na uli natin si Ombudsman, si Boying, tsaka na uli mangulungan yung mga yan. Total, tatagal lang naman yung mga hearing na yan. Ang estimated ng marami, even ng mga luminaries, mga 2-3 buwan, 2 to 3 months. So ano na yung 2 hanggang 3 buwan na pwede natin ipaghintay, no? Maghintay na tayo. Ang importante, tingnan natin ang magiging resulta. Sapagkat sa ngayon, may 13 na ang majority, 3 na lang ang kulang. Bagamat sinasabi nila, syempre, titingin sila sa ebidensya. Pero, kitang-kita naman. Okay? So, ito ay napakaliwanag na itong si Antipetra, talagang hindi ito para i-trial ang impeachment. Yung pakita lang nila, nag-convene lang sila dahil wala silang magawa nun. Dahil galit ang taong bayan. Pero kung nagtuloy-tuloy na ito ang presidente ng Senado, yari na tayo. Kaya nga ayaw niyang bumaba di ba? Ayaw niyang bumaba kasi nga pinupukpok din siya. Ang tanong kasi rito, ilang maleta kaya natanggap dito? Ilang maleta ang naibigay nila Sayad rito? Para dito sa impeachment trial ni Inday Sayad na wag magpatuloy. Di ba sa mga content ko, nakikita nyo naman, sinabi ko na sa inyo, nagalit si Inday Sayad, nagalit si Yutman dahil sablay ang mga diskarte nito. Sorry naman! Anak ng kamote, nakamute pala ako ng kamote. O siya, sabi ko talagang wala talagang plano kasi nga, hanggang ngayon, itong si Petra, hindi pa rin niya binabati. Hindi pa rin niya binabati itong si SP Gatchalian. Bitter na bitter pa rin, hanggang ngayon, hindi pa rin niya binabate. Agoy! Addictus Rex nag-message. So, ayun na mga kabsat, talaga hanggang ngayon, hindi pa rin niya binabate si Win Gatchalian. Kahit text man lang, Diyos ko po. But anyway, at least, coming from the horse mouth, no?
pag siya pa rin ang Senate President, ibabasura lang niya ang impeachment. Nako po, bistado ka ngayon, ha? Live stream pa more. Diyos ka po. At nawala pa sa pagka-Senate President. Mga move kasi na hindi pinag-iisipan. Ayan. So ngayon, nape-pressure na siguro ito. Baka sinisingil ito nila Iyutman. Hindi natin alam, no? So yan, kaya buti na lang guys. At hindi siya nanatiling Senate President dahil kung ito ay kung hindi pa natin na iposisyon si Senwin at hindi ito na isimento ang kanyang pagiging Senate President at hindi nagkaroon ng 13 bilang na 13 ay naku po Rudy, hanggang ngayon magulo, malamang-lamang magulo yung nangyaring pre-trial, baka nga may chance hindi natuloy yun, so mas may chance na mapepending, i-delay hanggang sa mabaliwala ang impeachment trial at makalusot na naman si Sayad. So buti na lang talaga, no? So ang payo natin dito kay Antipetra, mag-online selling ka na lang kasi mag-concentrate ka na lang doon. Huwag ka na pumasok sa Senado, mag-resign ka na lang kasi sayang ang pasweldo sa'yo. Isipin mo yung ginastos na perang nasayang, 700 million dahil sa katarantaduan mong hinayupa ka. Kaya huwag ka nang mag-resign ka na lang, Antipetra, mag-online ka na lang. Agoy. Mag-online selling ka na lang, tapos isama mo na yung iba mong isama mo na yung limang bugok na kasamahan mo. Yung kapatid mo, si Aimee Mangga Barrena, di ba? Si Marco Tae, makukulong naman yun. Ilang panahon na yun dyan. Feeling ko si Marco Tae hindi aabutin nito ang pag-vote. Makukulong talaga ito. Tingnan natin. Kasi hindi pa naman, wala pa siyang formal na kaso sa Sandigang Bayan, guys. Wala pa. So, kaya fake news yung lumalabas na nagkakagulo ang PNP kung sinong uhuli kay Marco Tae, fake news yun. Wala pang galon, ha? Anyway, yun lang. Sa mga bobong didilis yan at may sayad, ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may sayad. Sapagkat may sayad ay lagi high blood. Bye! Salamat. Guys, nandito na. Alright, salamat Kapsat Alfred. So, yun na nga mga Kapsat, no? Nako po, again, ulitin natin. Coming from the horse mouth, umamin na itong si Alan Peter Cayetano na kapag siya pa din ang Senate President, ay Diyos ko po, Lord Rudy. Diyos ko po. O, di ba? Umamin ng kumag. Diyos ko po. O siya, next topic tayo. Nakabote, napahaba tayo kay Petra, Diyos ko Lord. Again, sa mga bagong pasok, shoutout sa 900 plus live viewers. Umabot tayo ng 1,000 plus kanina. Baka naman, like and subscribe po tayo. Baka nakakalimutan nyo lang. Like po tayo, Bonsad. Wala pong bayad dyan. Okay, next topic tayo. Here we go. Countdown muna tayo.